I just smiled back at them at hinila na ang maleta ko. A new life, away from the killing and away from danger. I'm leaving everything behind and find happiness for myself. 5 years later. Are you busy? Tanong ko kay Drevon na ngayon ay abala sa pagbabasa sa kanyang laptop. Umupo ako sa couch sa kanyang office habang pinapanood kung ano ang ginagawa niya. What are you doing here? Iritang tanong niya. He's being the Drevon I met 5 years ago, the cold, bored, and mysterious one. Asking you for lunch? Sabi ko at binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Tumitig lang siya sa akin at maya-maya'y ngumiti na rin. As if in an instant ay nalusaw lahat ng yelo sa katawan niya. Let's go? Tumayo siya sa kanyang upuan kaya tumayo na rin ako. Inakbayan niya ako paglapit niya sa akin na hindi ko naman inalmahan. Sabay kaming naglakad palabas ng building at sumakay ako sa kotse niya. How was your work? He asked me while driving his car. It's a lot safer and easier than the previous one. I said and laughed, but he just remained serious. When I say previous one, that means my work being a night sweeper. Are you enjoying it? He asked once again while being serious. I just spouted and crossed my arms. I'm fine with it. Although it's a little boring, I answered. He just looked at me for a moment and sighed. I've changed a lot. For the past few years, I can say that I've changed a lot. For the better. Tanggap ko ng pagkawala ng mga importanteng tao sa buhay ko. Ang parents ko at si Kenji. Drevon and my brother helped me a lot to get through it. I can never thank them enough. Hindi ko man makalimutan ang lahat ng bagay. Ay pinalaya ko na ito lahat sa puso ko. I don't want to live with a heavy heart anymore. It took several years para malusaw lahat ng yelo sa puso ko. And this is me now, a happier individual. Drevon already settled issues with Night Mafia. They didn't break ties. And Night just let me go. Celestine is getting in touch with me often. Ganon din si Andrea at Hero. Since that tragic night, wala akong balita kay Skykes at Kevin. I hope they're doing just fine. We're here. Napatingin ako sa labas at nakitang nandito na kami sa isang restaurant na pag-aari nila Drevon. I know Drevon is so busy handling both mafia and legal businesses, but my brother is always there to help him out, and I sometimes help him pag sinisipag ako. Lumabas ako ng kotse at pumasok kami sa restaurant. We stop on track nang makita ang isang pamilyar na babae na tila may hinihintay. Nagawi ang tingin niya sa amin at ngumiti ng malapad sa nakita niya. Kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Drevon at hindi niya alam kung ano ang gagawin. I almost laughed at his reaction. Babe! Malakas at matinis na sigaw ng isang babae habang tumatakbo palapit kay Drevon. I covered my mouth para itago kay Drevon ang galak na nakikita ko. But he just glared at me. Babe, I miss you! Sigaw ng babae at agad ikinawit ang braso sa leeg ni Drevon. She's hugging him right now and all I can sense is the irritation and annoyance in Drevon's face. She's Karina, the overly obsessed girl. She likes Drevon a lot, but the feeling is not mutual. She's like a crazy fangirl that goes around wherever Drevon is. She don't know me yet. Kinuwento lang siya sa akin ni Kuya at ni Drevon. I look at Drevon at feeling ko anytime ay sasabog na siya. Oh, this is not good. Excuse me, who are you? Tanong ko kay Karina while raising my eyebrows, but she also did the same at bumitaw kay Drevon. I should be the one asking you that. Who are you? Why are you with my Drevon? Mataray na tanong niya at nag-cross arms pa siya. She's really a bitch. I'm Natalia Frost, Drevon's girlfriend. Love, who is this girl? Fangirl? Gusto kong matawa ng malakas sa ginagawa ko dahil kita ko ang pagkabigla sa mukha ni Karina. Maging si Drevon ay hindi makapaniwala sa pinagsasabi ko. Damn, I'm saving you from leeches. Ikinawit ko ang braso ko kay Drevon at palihim siyang kinurot para sumabay sa mga pinagsasabi ko.
Yeah, Karina, meet my girlfriend, Natalia. Tila, mas lalo pang nabigla si Karina sa narinig niya at anytime ay iiyak na siya. No! I am your girlfriend! Napakalakas ng sigaw niya kaya't napatingin ako sa paligid, buti na lamang ay wala pang tao rito sa restaurant. You're embarrassing yourself. If you don't mind, please excuse us. We want to eat lunch peacefully. Paalam ko sa kanya dahil ang mga staff ng restaurant ay nakatingin na sa amin pero agad siyang humarang sa daanan namin. I know you're just saying that to make me jealous, Dravon. Why don't you prove it to me? I saw Karina smirked. Nagtataka kaming tumingin sa kanya dahil parang nababaliw na talaga siya. Kiss her, Dravon. I want evidence. Tila napako kami sa kinatatayuan namin sa sinabi niya. Palipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Dravon habang nakangisi. Stop wasting our time, Karina. Dravon finally said. Maglalakad na sana kami paalis nang higitin ako ni Karina, dahilan para mapatigil kami sa paglalakad. She just laughed like an evil lady. See, you can't do it because I cut her off by pulling Dravon's neck and I tiptoed to give a peek on Dravon's lips. Okay na ba? I asked her while smiling widely. I saw her angry face and she's about to cry. Matapos niya ma-recover, ay agad siyang tumakbo palabas ng restaurant. I laughed my heart out sa nakita ko. I look at Dravon at nakita ang pamumula ng mukha niya and he's frowning. Hinila ako na siya papunta sa isang VIP table at nagsimula na akong umorder para sa lunch namin. Nang umalis ang waiter ay hindi pa rin nagsasalita si Dravon kaya inis akong tumingin sa kanya. What the hell is your problem? Inis na tanong ko sa kanya, but he didn't even look at me habang namumula pa rin ang kanyang mukha. Is he really pissed off? Inis akong kumuha ng tissue sa tissue holder at marahas iyong pinuna sa labi niya. Napaatras siya sa gulat sa ginawa ko. I didn't mean to do that. I just saved your life to that crazy ass bitch. Sa wakas ay tumingin na siya sa akin. Next time, huwag kang nambibigla. I just rolled my eyes on him. Siya nang ang niligtas, siya pa yung choosy. Sa tagal namin na magkasama ni Dravon ay naging komportable na ako sa kanya. Ganon na din siya sa akin. Magkakasama kami sa iisang bahay kasama si kuya. What I did earlier, hindi ko rin alam na gagawin ko yon. Na-awkward din ako pero hindi ko yon pinapahalata. Dumating na yung in-order namin at nagsimula na rin kaming kumain. I'm going back to Philippines on Saturday. Napatingin ako sa kanya at tumango lamang ako. Sanay na rin ako na umuwi siya ng Pilipinas. Sa isang buwan ay halos 3 beses siya kung umuwi sa Pilipinas upang ayusin ang iba pa nilang business doon. Okay, take care. Sabi ko at pinagpatuloy ang pagkain ko. Ngunit nakatingin lamang siya sa akin at parang nagdadalawang isip kung sasabihin ba niya ang nasa isip niya. We have some big issues in Mafia. I need to fix that. I may be staying there for a longer time. Kinuha ko ang baso ng tubig at uminom doon habang hinihintay ang mga susunod pa niyang sasabihin. Would you like to come with me? Feeling ko ay saglit na huminto ang aking mundo sa tanong niya. Am I really ready to come back? No, I'll be fine staying here. Sagot ko at iniiwas ang mata sa kanya. I don't think I'm ready. I'm afraid that everything I did to build myself again would just fall apart. Hindi sumagot si Dravon. Bagkus ay may inabot siyang isang itim na envelope. Elegante ang envelope na ito. Nagtataka man ay kinuha ko ito sa kanya at dahan-dahang binuksan. I gulped when I saw what is inside the envelope. An invitation. Spade and Vanessa will be married in less than a month. I heard him said. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Good for them. Ibinalik ko ang invitation sa loob ng envelope at iniiwas ang tingin sa kanya. Do you still love him? Agad akong napatingin sa kanya. Sa tanong niya, I saw sadness in his eyes at hindi ko alam kung bakit. What are you saying? I already let go of everything, I answered him. But he just remained staring at me. Then, let's go back together. Tumango ako sa kanya. Right, hindi pwedeng habang buhay ay tatakbuhan ko lang ang mga bagay-bagay. I should face everything now. He smiled at me. He's like telling me that everything's gonna be alright.
I smiled back at him and continued eating. Sa kabilang banda, "It's good to be back," I whispered as I stepped my foot at the Philippine airport. Ang pag-uwi namin ay walang nakakaalam maliban sa pamilya ni Dravon. Hindi ko rin ito sinabi kay Celestine o maging sa mga kaibigan ni Dravon. I just want a little surprise for them. I closed my eyes and inhaled deeply as if I missed the air of my hometown. But I immediately opened my eyes and rolled it. Ganun pa rin, hindi nagbabago. Polluted pa rin. Mainit na hangin ang sumalubong sa amin. At maaalinsangang panahon. Agad kaming pumasok sa kotse na naghihintay sa amin at tumuloy sa mansyon nila Dravon. Actually, nahihiya ako sa pamilya ni Dravon. I feel like a burden. Although nagtatrabaho naman ako sa kumpanya nila at sinasahuran nila ako. I just feel like this is too much for an employee. I look at Dravon and Kuya, but they're both sleeping in the car, probably tired for working too much. I know that coming back here means a lot to risk. Maaaring mawala lahat ng pinaghirapan ko. Pero paano ko malalaman na masaya na ulit ako, na malakas na ako, kung hindi ko hinaharap ang bagay na nagpapahina sa akin? I should test myself. Ilang saglit pa ay nakarating na kami sa mansyon nila Dravon. Bumaba kami at iniwan na lang ang gamit dahil may mag-aayos naman nun para sa amin. Sinalubong kami ng nakangiting ama ni Dravon. "Look who's back," he said as he embraced his son like a loving father. I just smiled at them, especially when he walked towards my brother and gave him a manly hug. I guess he already treated my brother as his son. That's what I see from his smiles. "And there with a gorgeous lady," he said as he looked at me. I think my cheeks turned red and I just smiled widely at him. "Good evening, sir," I greeted him. "Just call me Tito Greg," he said smiling. I just nodded. He's really kind and warm. I just can't help but to think about Sir Maximo. He's the total opposite of him, but it didn't make him less of a father. "Let's get to business, young man," he said as his face suddenly became serious and looked at my brother and Dravon. I feel that I need to excuse myself. I should go to my room now. Paalamin ko sa kanila kaya't lahat sila ay tumingin sa akin. "Yes, I think you need to rest first, little sis." Sagot sa akin ng kuya ko kaya umalis na ako sa harapan nila. I just sighed on what they're doing. Kakarating lang nila at business agad ang pinag-uusapan nila. Dumiretso ako sa kwarto ko. Naayos na ito ng mga katulong kaya't nahiga agad ako sa kama. It's 6:30 p.m. I really need to rest. Samantala, nagising ako nang makaramdam ng gutom. I look at the clock at 11:30 p.m. na pala. I decided to go to kitchen to find something to eat. Ngunit nasa hagdanan pa lamang ako nang makitang mukhang aligaga ang mga tauhan na nandito sa mansyon. Napakunot ang noo ko na tinitignan sila habang ang isa sa kanila ay pabalik-balik sa paglalakad. "Magiging successful naman siguro, di ba?" Rinig kong tanong ng isa sa mga tauhan. I have no idea what are they talking about. Naglakad lang ako at nilampasan sila sa sala at nagtuloy sa kitchen. Kumuha ako ng sandwich at gatas at naupo sa bar stool. Tanaw ko pa rin mula rito ang mga aligagang tauhan ng Seafood's Mafia. "Stop worrying, Stephen. Kailan ba pumalpak sila, boss?" Inis na sabi ng isang lalaki na nakaupo sa couch. Halata rin ang kaba sa mukha niya ngunit pilit niyang itinatago sa pamamagitan ng pagkainis niya. "Boss? Is that Dravon? Sila? Is that Dravon and Kuya? For fate's sake, wala silang backup." Rinig ko na sabi ng isa pa. Tila bumilis ang tibok ng puso ko dahil feeling ko ay nakukuha ko ang pinag-uusapan nila. Parang isang laso na kumakalat sa katawan ko ang kuryosidad sa nangyayari ngayong gabi. Nagdesisyon akong tumayo sa kinauupuan ko at lalapit na sana sa kanila nang biglang bumaba mula sa hagdan si Tito Greg. Tila balisa rin ang kanyang mukha at tila sinusuri ang kanyang mga tauhan. Lumapit ako sa kanila at tumingin sa mata ng ama ni Dravon. "What's happening?" Takang tanong ko sa kanila. Tumingin ako kay Tito Greg at naglakad siya pabalik sa opisina niya.
Tila sinasabi nito na sumunod ako kaya't agad akong sumunod sa kanya. Umupo siya sa swivel chair niya, ngunit nanatili akong nakatayo. Our business transactions, may it be legal or illegal, are being sabotaged lately. He started. Worst, Sifa's Mafia's transaction ledger was lost. That's a lot to lose for us, especially if it all landed in the hands of authority. Hindi ako bago sa mafia. Alam ko ang pasikot-sikot rito at ang transaction ledger ay isa sa mahalagang bagay sa mafia. That will only mean one thing. There's a traitor in your mafia, I concluded. Tila inaasahan niya na rin ito kaya tumango na lamang siya. We know that, but that's not the reason why you are here, he said and looked into my eyes. I feel my heart pound on the way he stares at me. I heard you were a good reaper of night mafia. Tila natigil ako sa narinig ko. Hindi ko alam ang koneksyon ng pagiging isang reaper ko dati. It's been 5 years. Lahat iyon ay binaon ko na sa limot. Can you do me a little favor? I think your brother and Revon need a little help from a good reaper. Hinintay ko na sasabihin niyang joke, manahimik ka rito o kaya just kidding para masosyal pero wala. I think he's serious. I sighed deeply on his request. Sa 5 taon, hindi ko na inisip o binalak pa na masangkot muli sa gulo ng mga mafia. Pero sa tingin ko, ay habang buhay ko na itong dadalhin na parang karma ng mga taong napatay ko. I think your brother and Revon is in a little trouble. Dagdag pa niya na muling nag-udyok sa natutulog kong diwa. Hindi pala pagbabalik lamang sa Pilipinas ang mangyayari, kundi ang pagbabalik sa trabahong matagal ko nang kinalimutan. But if my brother and Revon's life is at stake, I have no other choice then. Tumango ako sa kanya na tila pumapayag sa kanyang nais. But why can't you just find another reaper to do the work? Takang tanong ko sa kanya. Dahil isa silang mafia, marami ang reaper at alam kong magagaling ang kanilang assassins. Bakit ako? If my son and your brother's life is in the line, I have to choose the best. I want to smile for his compliments, but I just can't right now. It's not like he complimented me for being kind, beautiful, or anything, but he complimented for being a good reaper, a killer, an assassin who end people's life. Idagdag pa ang kaba dahil maaari ngang nasa panganib ang buhay ng 2 lalaki na importante sa akin. You have to tell me the details. Sagot ko na ikinangiti niya. Agad naman naging seryoso ito at naglabas ng tila isang kopya ng blueprint. They went to Mayday Club. Mayday Club is disguised as a casino and golf club. Ngunit iyon ang headquarters ng Frisosk Mafia. Sa tingin namin ay silang may pakana ng mga failed transactions ng Zifos at ganun din ang ibang mafia. They are not that powerful but they are surely dangerous. They went there not kill everyone but to secretly find our transaction ledger. I know that's dangerous. I don't even know if they failed or not. I just want to ensure that they are safe. Tumango ako sa kanya na tila naiintindihan ang nararamdaman niya. I should prepare then. Paalam ko at akmang tatalikod na nang pigilan niya ako. Naglabas siya ng isang karton ng kulay itim at ibinigay iyon sa akin. Maybe that would help you, sabi niya. Nagtataka man ay tinanggap ko ito at tuluyang lumabas sa opisina niya. Pagdating ko sa kwarto ko ay agad akong nagbihis. Nagsuot ako ng jeans, black jacket, naglagay ako ng face mask na itim at itim na cup. Binuksan ko ang binigay na box ni Tito Greg at nakita ang iba't ibang barel at dagger na maaari kong dalhin. I stared at it for a moment. I know that the moment I laid my hands on them, there's no turning back. If I laid my hands on them, there would always be possibilities of life being taken away from me or because of me. But despite of all negativities in my mind, there will always be an excitement in my blood. Huminga ako ng malalim at agad na kinuha ang baril at maraming bala. Kumuha rin ako ng 2 daggers at nilagay iyon sa boots na suot ko.
Agad akong bumaba na kinabigla naman ng mga tauhan na abala pa rin sa pag-o-overthink. Marahil ay dahil para akong artista na balot ang katawan o marahil ay alam nila na hindi lamang basta outfit na panglakad ang suot ko. Hindi ko na sila pinansin at dumiretso na sa labas. Sinalubong ako ng isang itim na kotse na may driver at tila alam na kailangan ko siya ngayong gabi. Marahil ay inutusan siya ni Tito Greg na ihatid ako sa pupuntahan ko. Sumakay ako sa kotse at umalis naman iyon agad. Malakas ang tibok ng puso ko. 5 taon nang nakalipas at hindi ko na kayang pagkatiwalaan ang aking kakayahan. Hindi ko rin masigurado sa sarili kung tulad pa ba ng dati ang kilos ko. I just closed my eyes hoping that everything would turn out just fine. Wish me luck. Sa kabilang banda, pinapark ko ang kotse sa likod na bahagi ng club na mapuno at madilim. Dito ka na lamang maghintay. Utos ko sa driver at sinuot ang gloves sa aking kamay. Tumango siya sa akin kaya't lumabas na ako ng kotse. Walang tao rito sa likod na bahagi kaya't dito na lang ako papasok. Maingat kong inakyat ang puno paakyat sa bakod ng club. Agad naman akong tumalo ng walang ginagawang ingay. Agad akong tumakbo at nagtago sa isang pader at sinuri ang bawat sulok kung may CCTV na nakakabit. Luckily, wala. Naglakad ako papasok sa loob ng club at ganun na lamang ang pagkagulat ko nang makita ang gulo-gulo. Sira-sirang mga lamesa dito sa casino area na tila dinaanan ng bagyo. Napakatahimik ng lugar na tila tapos na ang nangyaring karahasan. Agad akong naglakad, ngunit napatigil ako nang makita ang pagkislap ng isang pulang ilaw mula sa CCTV na nangangahulugang kasalukuyan itong nagre-record. Agad akong tumakbo upang hanapin ang control room at hindi naman ako nahihirapan na hanapin iyon. Pumasok ako sa loob at nakita ang natutulog na bantay. Sleep well, I whispered while cutting every wires I saw. Wala akong masyadong alam sa ganito kaya kahit anong wire na makita ay pinuputol ko. Mukhang tagumpay naman ako dahil nawala ang mga video sa screen. Ngunit, bago namatay, ay nakita ko pa ang kumpulan ng mga tao sa nakalagay na Area 3. Tumingin ako sa tauhan na ngayon ay natutulog pa rin at sinipa siya sa tiyan. Tila na alimpungatan ito at inis na tumingin sa akin. Sino ka? Sigaw niya sa akin nang makita niya ako. San yung Area 3? Bored na tanong ko. Bubunot sana siya ng baril ngunit naunahan ko siya at tinutok ito sa kanya. Nanigas siya sa kinauupuan niya at tila takot na takot mamatay. Saan yung Area 3? Pag-uulit ko at mas lalo pang nilapit ang baril sa kanya. Sa golf area, sabi niya. Agad kong sinampal sa kanya ang baril dahilan para makatulog siyang muli. Lumabas ako sa control room at agad na hinanap ang golf area. Ilang minuto ang ginugol ko upang makita ang golf area. Tahimik akong naglakad papunta doon at hindi nga ako nagkamali dahil nandito sila. Sinong mag-aakalang ang maliit na grupong Fresos lang pala ang makakapagpatumbas sa mga nangungunang mafia sa Pilipinas? Harinig kong sabi ng isang lalaki. Sumilip ako sa kinaroroonan nila at nakita ang 5 tao na nakatayo sa gitna habang napapalibutan sila ng mga taong tinututukan sila ng baril. Ang 3 lalaki ay prente lamang na nakatayo habang ang isang lalaki at isang babae na nakamaskara ay tila pinoprotektahan ng 3 tao na ito habang nakatutok rin ang kanilang baril sa harapan nila. They all look pathetic in their situation. It's obviously a dead end for them at ang 2 promoprotekta sa kanila ay walang magagawa upang maprotektahan ng mga ito. Tahimik akong lumapit sa kanila at tila ni isa ay walang nakakapansin sa akin. Say goodbye to the precious mafia bosses. Sabi ulit ng lalaki habang malakas na tumatawa. Kill them. Malamig na sabi niya sa kanyang mga tauhan kaya't agad kong nilabas ang baril ko at pinaputukan ang ilaw sa taas nila dahilan para lahat sila ay magulat at mapatingin sa taas. Stupid motherfuckers. I whispered at ginamit ang pagkakagulat nila upang sumugod at paputukan ng baril ang ilan sa mga tauhan niya. Tila kinuha rin ng 2 nakamaskara ang pagkakataon na iyon upang magpaputok rin ng baril. Agad naman kumilos ang 3 lalaki na nasa gitna. Isa-isang pinatumba ang mga kalaban.
May sumugod sa akin na 3 pangit na lalaki at agad kong iniiwasan ang pagbaril nila. Agad akong dumapa at pinaputukan sila sa kanilang dibdib na agad nilang kinabagsak. Tumayo ako at agad na lumapit sa ilan pang natitirang tauhan at agad silang sinipa at pinaputukan ng baril. I smiled on my mind. My skill never fails to amuse me. This time, may sumugod naman sa akin ng mga lalaki na may hawak na pamalo sa golf ball kaya't nilagay ko sa likod ang baril ko at nilabanan sila ng pisikalan. If they aren't using gun against me, I would do the same. Iniwasan ko ang palo nila. Agad silang sinipa sa tiyan na dahilan para umubo sila ng dugo. Tumakbo papunta sa isa at sinuntok siya sa panga, dahilan para mabilis siyang makatulog. Maybe Tito Greg was right. They aren't that powerful ngunit tila mali siya sa sinasabi niyang sila ay mapanganib. This is not a danger for me. They're just a bunch of weak, trying hard gangsters. Sumugod ang natitirang 2 lalaki sa akin at agad ko naman iyong iniwasan at hinatak ang isa palapit sa akin at tinuhod siya ng 2 beses sa tiyan at sinuntok sa muka na kinabagsak niya agad. Tila natakot na ata ang huling lalaki dahil nanginginig itong nakatayo habang nakatingin sa akin. Come on, this won't hurt. Sabi ko sa kanya at pinalapit pa siya sa akin. Ngunit tila mas lalo pa siyang natakot at hindi makagalaw sa kinatatayuan niya. Parang kagat lang to ng langgam. Halika na. Tatakbo na sana siya paalis nang mabilis akong tumakbo at humarang sa harap niya. Good, I said and kicked his balls. Namilipit siya sa sakit at agad ko siyang sinipa sa mukha dahilan para mawalan siya ng malay. Hinihingal akong tumingin sa paligid nang ma-realize na lahat sila ay nakahiga na at mahimbing na natutulog. Marahas kong inalis ang cap at maskara sa mukha ko at matalim na tinignan ang 2 lalaki na tila gulat na gulat sa mga nakikita nila at sa nangyari. What the fuck do you think you're doing? I shouted at them but they remained staring at me with shock in their eyes. What are you doing here? Tila hindi makapaniwala na tanong ni Dravon. I'm fucking saving you from your stupidity. Galit na galit talaga ako sa kanila. Paano nalaman kung nahuli ako ng dating di malamig na bangkay na nila ang nadatnan ko? Let's go home. I coldly told Dravon and my brother at tumalikod na at nagsimula ng maglakad. Natalia? Napatigil ako nang marinig ang isang boses ng babae na matagal ko nang hindi nakikita. I felt frozen for a minute. How I miss this girl. Humarap ako sa kanila at nakita ang kanilang pagtitik sa akin. Unti-unting inalis ng babae ang maskara sa mukha niya at nakita ko ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Hindi ko rin maiwasan na mangilid ang luha nang makita ko siya. She changed a lot. Mas lalo pa siyang gumanda. Napatingin ako sa tabi niya at inalis rin nito ang maskara niya. I bite my lower lip to stop myself from crying. Skykes? Kevin? I whispered enough for them to hear me. Agad silang tumakbo sa akin at dinamba ako ng yakap. Niyakap ko rin sila pabalik habang kapwa kami nag-iiyakan na parang mga tanga. Ang daya mo! Hindi ka man lang nagsabi na mawawala ka. I miss you. Inis na sigaw sa akin ni Skykes habang patuloy na umiiyak. I just laughed at her and her cute reactions. Sorry, I miss you too. I whispered at her and tapped her back. Naghiwalay kami sa yakap at pinunasan ko ang luha ko. My smile faded when I realized something. Tila bumilis ang tibok ng puso ko sa naiisip ko. Ayokong ilibot ang aking mata. Tatakot ako. I remained stiff and fixing my gazes at Skykes and Kevin, but I think our eyes are like opposite poles that would always attract. I found myself staring at his cold, icy, and black eyes while he's staring back at me. I gulped at the stares he's giving me. Tila parang may karera sa loob ng puso ko at napakabilis ng takbo nito. Nanlalamig ang mga kamay ko at nagiging blanco ang utak ko. It's been 5 years since I last saw those pair of orbs. Yet, it still has the same effect. Something that would make my heart go wild and my system to malfunction. He's still the same old spade that never fails to make me fall madly and deeply in love with just his mere presence.